Yan, Wednesday morning mga kapiks. For today's vlog. So, yun nga, medyo madilim po dito sa loob ng bahay namin dahil simula kaninang madaling araw, blackout po mga kapiks hanggang ngayon. Hindi pa po bumalik yung linya ng kuryente. So, yun nga ho, walang rice cooker, kaya sa gas po ako nagsaing. Tapos, si Ate Ezra naman, mga kapiks, naliligo na. Dahil may pasok po siya. So, si Patpat tulog pa rin po dahil mamaya pa naman po hapon ulit yung pasok niya. So, ayan, nainit ko na po yung ulam namin kagabi na sabaw. Para maulam naman po ni Ate Ezra ngayon. So, yun nga mga kapiks kagabi. Sobrang lakas po ng lindol. Kung malakas po dito sa amin, may mas malakas pa po doon yung niya po is sa Bugo, Cebu. So, kagabi po as in ako nataranta ko kasi yung pintuan po namin kasi 3 po yung lock. So, parang inaano ko po muna kung kasi yung una parang hindi pa masyado malakas yung ilang minuto na po biglang lumakas yung lindol. So, yung mga bata, sanabihan ko na tara labas tayo. Hanggang ngayon hindi ko po mabuksan yung pintuan sa sobrang taranta ko po mga kapiks. Parang napasigaw ako. Tapos timing kausap ko si Pix, hindi kami nagkaintindihan. Iniwan ko po yung cellphone sa tindahan kagabi. So sila Rosan, tinawag ko. Sabi ko, An. Agay, patulog na daw sila, patulog na. Sabi ko, may lindol. Doon lang sila sa taas, hindi sila bumaba. Kasi natakot po talaga ako yung bahay po namin sumasayaw. Parang pakiramdam ko po yun yung hindi naman po sa pinakaunang lindol. Parang doon po talaga ako nataranta. So yun nga sa mga nakikita ko po sa Facebook. Yung port naman po ng Bugo. Kung saan po dumuduong yung mga barko na nasira daw. Yung naman sa Bugo, yung McDo doon. Sa kanila po talaga yung tama. Maraming nasira doon na mga gusali. Na mga building. Mga bahay din mga kapiks. Last day po ng September. Kasi alas 9 po mga kapiks. Ayan. May naririnig po akong umaandar na generator sa kabilang barangay. So, yun nga ho, kagabi. Before naman po yun maglindol mga kapiks, mga alas 6. Meron naman pong naganap na sunog dito sa Tacloban area sa downtown. So, madami po doon is mga boarding house. So, apektado po is yung mga estudyante naman mga kapiks. So, yung mga nasunugan, open naman po yung LNU tsaka EBSO school para doon lang muna po mag-stay yung mga nasunugan ng mga estudyante. Hanggang mga alas 9 yun na naglindol na. Yung dalawa ko po yun nakahiga na tapos ako nakatayo doon sa tindahan. Kaya ngayon mga kapiks, yan, tapos po naligo si Ate Ezra. Ako naman po ay nagkakapi. Kapi po tayo. October 1. Blackout yung pa-welcome sa atin mga kapiks. Sabi po ni Ate Ezra, plansyahin mo yung uniform ko. Sabi ko, Ate, blackout. Kaya nga ako gumamit ng gas sa pagsaing dahil walang kuryente. Hindi tayo makakapagsaing. Katakot mga kapiks. Ayan, binuksan ko po yung solar namin dito sa kusina. Buti na lang po, medyo naka-charge na po siya sa init. Kasi umaga lang po itong bukas. Yung solar po namin dito sa kusina. Nagpapatulong po yung vlog akong maglagay ng belt. Pinangutan sa tindahan na wala pa akong benta. Sabi ko, aray ko. Ang aga pa po, wala pang
Wala pang pisong pumasok. Siguro kahapon pa mga kapix, naka-ano lang pa ako 50 plus. Kasi yun nga ako. Iilan na lang po yung tao dito sa amin, Charles. Ano na po yung iba, may stock. Yan na po sila bumibili. May stock na sabon, gatas. So, hindi naman po kusot yung uniform niya. Sabi ko, pwede pa naman siya masuot. Ano? Dito. Kahit din lang muna plansyahin dahil walang kuryente. So, yung baon niya po, cute. Ito po ay pa-free. Nung bumili pa ako ng shampoo. Diyan na po nilalagay yung kutsara. Ayan, nagsasapatos na po yung ating Ate Ezra. Samantala, yung Patricia naman po, ayan, tulog na tulog pa. Kahit mainit na po mga kapiks. So, hintayin po ni Ate Ezra si Boss Angel dahil sabay naman po silang papasok. Ang init na mga kapiks. Ano na alcohol? Balon mo. Bakit ka nautan, ha? Gulay ang bilhin mo para ikay gumanda. Munggo. Ayaw lagit munggo. Init na mga kapiks. Pichay or sayote. Come on. Electric fan, dala mo. Hindi po na-charge yung electric fan yung maliit. Ginamit niya kanina habang nagbibihis dahil mabilis lang pabisan si Ate Ezra. Chat mo, boss? Kita nga tumbay. Ito luyo agi. Dito pa po yung bag ni Ate Ezra. Hindi pa po sila umalis papuntang school. So yun nga, si Nika nagpapasuyo sa akin pumunta ng LPH dahil hingi daw ako ng medical certificate para sa gamot ni Papa po makahingi ng kaunting tulong or kaunting ayud or sa DSWD. Ayan. Hi na! Jesus. Ano ba yung mga maghusay na oore? Uy, bus mo lang kita ito, bus. Hi, ano sa? Ato ni Badil pag nalakat pala. Cellphone is radara mo. Yung wallet niya na 100 ang laman, naiwan. Ang init daw. May dalang badminton si Boss Angel. Sabi ko maglaro tayo. Ayan, nakabili ng nakahanap agad ng sidecar. So yan, dito po muna ako tambay sa pintuan dahil mainit po sa loob mga kapiks. Tulog pa naman po si Patpat. So yun nga, sabi ko kay Nika, hindi lang madali kumuha po ng medical certificate para po kay Papa. Kasi dapat yung hihingi nun is yung pasyente. Pero pwede naman pero hahanapin pa po yung doktor ni Papa kung sino yung nag-check up sa kanya. Kasi mapareho po dati, kumuha po kami nun kay Kuya. Hindi po nagamit mga kapiks, tapos ako po yung nagbayad nun, 200 pesos. Kaya sabi ko kay Nika, punta kayo ng hospital kasi may motor naman kayo, nandyan naman si Mike. Hindi naman kayo aabutin doon ng isang araw. Magtanong lang kayo kung pwede kayong kumuha ng
medical certificate para po sa gamot ni Papa. Kasi medyo may kamahalan din po mga kapiks. Sa isang linggong inumin ni Papa na gamot, umaabot daw ng 1819. Kasi nakabili na po last week lang. So ngayon, yung stock niya po na pang isang linggo, paubos na naman. Sabi ko kay Nika kahapon, kayo available ka, nandun ka sa ano mo. Dapat nag-ano ka muna, napunta kayo ni Mike sa LPH. Kasi mabilis lang po talaga pag may service. Ako pa po yung utusan niya doon. Sabi niya, ate, ikaw lang daw muna kasi may pasok na ako. Ngayong araw na po. Pero kahapon, tumawag siya sa akin. Nandun siya sa bahay ng mother-in-law niya. Ang problema mga kapiks, kung may service ako papunta doon. Kasi pag mag-maxim, mas mahal din po. Papunta doon, yung isang tao, single na motor, 68 or 65 na po yung bayad. Tapos kung mag-tricycle naman, nasa 100. Hindi ko naman po pwedeng iwan si Patpat habang natutulong dito. So ayan mga kapiks, doon po talaga yung sentro sa Bugo. Marami po yung nasawi. Nasa 17 na daw, tapos may 4 na bata na tabunan po ng ano, nadaganan ng mga semento. Alas 11 G's na po mga kapiks, at hindi pa po bumalik yung linya ng kuryente po dito sa Tacloban. So ayan, mainit-init na mga kapiks. So si Patpat hindi daw siya papasok dahil yan nga ho, yung teacher niya po naka-assign po sa city meet dito po sa school nila. So hindi daw regular yung pasok nila, kaya sabi ni Patpat hindi na lang daw siya papasok ngayong hapon. Kasi yun nga ho, panghapon po yung ano nila, pasok. So yun nga ho mga kapiks, may solar po kami dito dahil lobat na po yung isang cellphone ko. Trinay ko po kung kakarga po siya dahil lobat na po yung cellphone ko mga kapiks. Naka-on lang po ito. Ayan, naka-on. Pag may kulay green, on po yan. So tignan po natin kung nag-charge. Sira na din po yung charger ko, kaya kailangan niya ding paminsan-minsan pansinin dahil baka hindi po kumakarga. Ayan, hindi kumakarga, oh. 19 pa rin po mga kapiks. 19%. So yung ginagawa ko po pag hindi po siya dito kumakarga, ino-on ko, tapos off naman po yung solar dito sa baba. I-off ko po siya. Tapos i-on ko naman po ulit. Ayan, nagkarga po. Subot na lang po yung isang cellphone. Naka-charge pa po siya sa power bank. Yung problema po, yung power bank naman po, lobat na din. Hindi po napaghandaan yung brownout dito sa amin mga kapiks. Ayan, pati yung power bank ni Patpat wala na. Aray, lobat na din mga kapiks. Ay, may 1 bar pa. Isa na lang. Ayan, nakakalat po yung charger sa sahig. Ito naman po yung power bank ko. Matagal na po ito mga kapiks. So, same po kami to ni Raylan, ni Pix, na yung sa kanya po, nadala niya sa Japan. Ito naman po yung sa akin. Ayan, lobat na po. May 1 bar siya, pero pag ginamit po, wala na po siyang, hindi na po siya magla-light. Lobat na siya mga kapiks. So, kung ma-full po yung cellphone ko doon sa taas, sana ma-full. Ito naman po yung ipapalit ko kasi di pa po sigurado kung kailan po kami magkaka-kuryente dito sa Tacloban. So, may maliit naman po kami dito ng mga fan. So, may isa po ditong rechargeable. Trinay ko lang po kung hindi lubat. Puti na lang po hindi lubat. Ayan. So, nagagamit ko po siya. Nilagay ko lang po sa number 1. Dahil pag number 2 and number 3, baka malubat agad. At ayan, dito na po si Patpat.
Pumunta po siya doon sa Pustanis. Bumili ng lumpia. Nakapalit ka? Mapaso ano? Mainit pa? So yung iniisip ko din po si Ate Ezra dahil sobrang init na po ngayon sa room nila. Run out. Yung problema, baka umatake naman ulit yung asthma niya. Sabi ko sa kanya kanina, magdala ka ng ekstrang damit kasi yun nga ho, nagbabaon po siya sa tanghali so hindi po siya umuwi. Sabi niya ayaw na daw dahil bawal daw yung mag-civilian. Sabi ko, white t-shirt naman yung suot mo, hindi naman decolor. So may fan po ako dito. Yun na po yung ginagamit ngayon ni Patpat. Pag inaano po siya, medyo maingay. Hay na Pat? Sugad daw. Pag ganun po siya maingay mga katiks. So sana mag-full po yung ano ko doon. Cellphone ko sa taas. Ayan, 12:47 na at ayan, umuwi po si Ate Ezra. So wala po silang pasok ngayong hapon. Then yung kapatid ko po mga katiks, minessage ko na kung lalabas po siya ngayong tanghali kakain dahil yun nga ho yung power bank ko po. Ipadala ko po lang muna sa kanya doon po sa work niya para pwede pong ma-charge dahil lubat na lubat. So tinanggal ko po talaga yung cellphone ko doon mga kapiks kasi yung tipong dapat tataas yung percent ko agoy bumaba. Yung 19 nahimo na ano po siya naging 80 na lang po. Sabi ko baka masira pa yung cellphone ko doon sa solar kaya ayun po tinanggal ko. So bali pinadala ko po yung isang power bank ko. Hindi ko naman po pwede ipadala yung cellphone ko. Yung isa kasi iiwan-iwan niya daw doon yung ano. Sabi ko wag na lang kasi baka makuha pa ng iba yung cellphone ko. Ayan. Uncle Johnny. Ano naman ko loyo? Mainit na kapikso po. Yung Uncle. Yung Uncle Johnny nga ni ada loyo. Bilisan eh. Love you ma. Meron. Na ano po, nauna pa si Angel umuwi sa kanya. So yung kasabay ni Ate Ezra yung pamangkin po ni Tito Logs, si Mika. So nandun po sila sa likod tumatambay mga katiks. Dito po ako sa ano bandang pintuan dahil minsan may hangin, minsan naman po nawawala. So kanina si Rose Ann bumili po ng shampoo tsaka keratin. Alis daw sila ng downtown, bili sila ng gift para daw sa Teacher's Day. Sabi, sana tayo Teacher's Day, ate? October 7. October 7? So, Tuesday. October 6, wala klase. So, Monday, wala kang klase kayo? No, wala klase. World Teacher's Day. Ha? Oo, Astrodome. So, pag October 6, wala daw sila pasok dahil World Teacher's Day, lahat po nasa Astrodome. So, pag Friday, waray ka mo kuan. Ay, mas ito niyo. Friday? Oo, October 3. So, sabi ko sa kanya, makakapasok ka pa sa umaga dahil 12 noon naman po yung schedule niya sa MRI sa ACE. So, kung makahabol po siya sa hapon, pwede din po siyang makapasok. Hindi naman po siguro kami abutin ng 2 oras doon. So, 12, baka mga 1, tapos na po. Depende lang talaga kung si Ate Isa malikot. Ano't nga mo dughan? Namumula man ito. Bungan balhas. Imoging kikinalot ano. Pagsando yan ha. Pagsandoan ka malabalin. Imula sandong spaghetti. Ano yun na? Dimsulot nila. At porta na loy abri. Ayan. Alas 3 na mga kapiks. At thanks God. Bumalik na din po yung linya ng kuryente. So may lights na ulit po kami mga kapiks. Yung problema, may bad news po tayo. Yung kapatid ko po nag-message po sa akin na si Papa nasa police station daw. May nangyari. May nasagi daw na sasakyan. Hindi ko pa po alam kung anong sasakyan na naman. Pangalawang beses na po yun ni Papa. Nung una, kotse mga kapiks. Pero yung may kasalanan po is yung kotse dahil biglang nag-U-turn na si Papa naman papuntang rotonda. Ngayon naman po, hindi ko lang alam kung sino po yung nandun sa police station. Kasi ngayon ko lang din po na basa yung message ng kapatid ko. Agoy mga kapiks.